Hey guys! Welcome back sa ating YouTube channel. Again, this is BM Gaming and today, ang pag-uusapan natin is kung ano-ano nga ba yung mga ways para mag-earn kayo ng Zenny dito sa Ragnarok M Classic. Anyway guys, if you are new to the channel, don't forget to hit the subscribe button and the notification bell para lagi kayong updated sa mga panibago nating uploads regarding kay Ragnarok M Classic. Let's go! So, welcome back mga tol, no? So today, pag-usapan natin tong si Ragnarok M Classic. Now, marami sa inyo ay naghahanap ng mga ways kung paano magpa-farm ng Zenny dito sa game na to. And by the way, Zenny is very essential for the people who's playing the game. It is because yung Zenny dito is ginagamit basically sa lahat ng bagay. Pag-upgrade ng items, pag-enhance ng items, and anything that would definitely make your character stronger. And that's the reason why sobrang in demand yung Zenny dito. I actually look onto the game itself. Wala siyang masyadong top-up option. Hindi siya katulad nung ibang Ragnarok na nalaro natin before na talagang kailangan mo ng swerte sa gacha and everything. This one revolves around Zenny. So, hindi na ako magtataka kung meron ditong mag-ghost trade for the specific items. Makikita nyo mataas yung rate ng isang item because yung mga yon ay nagtatransact po para mai-transfer nila yung Zenny nila doon sa buyer ng Zenny. But anyway, I'm not really sure if Zenny or RMT is not allowed here. But basically kapag mga ganitong klase ng game naman guys, no, usually binaban nila yan. But anyway, doble ingat pa rin mga pare ko kasi mahirap na paghihirapan nyo yung account nyo tapos mababan lang din naman. So make sure na hindi rin kayo i-report ng katransact nyo if in any case man na mag-RMT kayo dito. Now, dako tayo doon sa gusto nyong malaman which is paano nga ba mag-farm ng Zenny dito sa Ragnarok M Classic. Now, there are multiple ways on how you will be able to make Zenny in this game. And ano ba yung mas efficient way para makapag-farm kayo ng Zenny para hindi naman nasasayang din yung oras nyo? Now, the thing is that most of the time, people think that only quest can give them zennies. Okay? Kasi may mga kaakibat na zenny yan kapag natatapos nyo yung mga quest. Okay? May mga side story that can give you zenny as well. Alright? Lalo itong side story na to, no? Pag tinapos niyo siya, of course, 300k Zenny din yan. Though, maliit pa yan, guys. Maliit yan compare sa mapafarm nyo if in any case that you do instances, no? Dito sa instances, depende sa level kung magkano yung makukuha nyong Zenny. Alright, makikita nyo naman din dito that there are some instances na wala. Okay, but anyway, this is one of the most efficient way on how you can farm Zenny, guys, no? Dito sa Rift. Okay, so meron diyang level 40, merong level 20, merong level 60 hanggang sa ma-reach nyo yung level 90. Okay, aside from the Zennies, you're also getting experience. Alright, that is very vital for your progression kasi kailangan nyo magpa-level dito guys. And kung mapapansin nyo, may mga times na may stuck kayo sa quest kasi kailangan nyo magpa-level or kailangan nyo ma-reach yung certain level. So, it's one of the good ways on how you can farm Zenny on this game. Now, the second thing that you might not know is itong adventure topic. Now, if you're going to always finish the quest that has the Zenny, katulad nito, tinatapos lang natin yung mga quest na merong Zenny rewards para at least masulit natin siya, makukuha nyo yung gold na allocated sa inyo. Tulad niyan, level 20. Ito, level 30, hindi ko pa to tapos. Okay, pero gagawin din natin yan para ma-farm natin yung Zenny na to. Okay? So, malaking bagay yan guys sa pag-upgrade ng item. Kasi kung mapapansin nyo dito guys, eto mga items na nakukuha natin, ang gagamitin natin dyan pang enhance is Zenny lang. So, kung mapapansin nyo dito, level 60. So, medyo malaki-laki yung nagagastos natin. Okay? Para lang, of course, para lang ma-upgrade yung mga items natin. But anyway, with regards to other items, kasi dito guys, no, ang ginagawa ko lang is nagpo-farm lang naman tayo ng items and we're trying to farm doon sa mga instances. Kasi, by the way guys, isa din sa mga efficient way kung paano kayo makakakuha ng malaking Zenny is by doing the chaotic
Invasion. Kung mapapansin nyo dito, yung mga items dito, pati yung cards, yung medyo matataas ang presyo. Katulad nitong Maya card. No? Naubos na lang yung entry ko pero wala pa ako nakuhang Maya card. Pero that's okay kasi magkakaroon naman lagi tayo ng entry dyan. So may reward count yan. Now, if you already exceeded that, then don't expect na makakakuha kayo ng mga rewards katulad nito. Okay, but anyway guys, medyo mahal pa yung mga cards na to dahil bago pa yung server. Ganyan naman talaga kapag classic, no? Mahal talaga yan. Ito, pinakamahal right now, 2.4 B. Okay, hindi na siya million guys. Billion na yung presyo. Pero of course, bidding lang yan. Wala pa yung actual price niyan. And anyway, since bago pa yung server, I think maraming tao yung magpa-farm dito para makapag-RMT at makapagbenta ng of course, ng account or either yung Zenny na tinatawag. Now, yung the way ng pag-RMT nila dito, I think is only gonna be through Ghost Trade. But again, guys, doble ingat pa din kasi mahirap na mahuli kayo at pinaghirapan nyo din yung account nyo eh. So, huwag naman natin sayangin yung account nyo, 'di ba? Pinarm nyo na rin yan. But anyway, those are the three ways or three efficient ways on how you can farm Zenny in this game. Now, kung tatanungin nyo kung ano ba yung pinakamagandang gawin kapag ubos na yung entries mo, well, you can actually go and farm doon sa mga maps wherein it's the same level or maybe mas mataas ng levels ng konti sa'yo. Okay? But for me, the efficient way is always doing the instances, okay? And also, may makukuha kasi kayong item. Parang ganito kasimple, guys, no? Punta tayo sa exchange. Okay? Punta tayo ng Frontera, guys. Okay? Punta tayo ng Frontera, tapos papakita ko sa inyo na meron na tayong nabentang item kanina, which is na-claim ko na rin yung rewards nun. So, dalawang cards yun. So, common cards lang naman siya, pero mabili pa din siya, no? Kahit mababa lang yung presyo. So, try to imagine kung yun pa lang, eh, binibili na, eh, kahit papaano, meron na kaagad kayong way kung paano kayo mag-earn ng Zenny dito. Okay, now, especially kung yung item na binibenta nyo is not for your class or hindi specific para sa stats na kukunin nyo, well, ibenta nyo na lang siya sa exchange para, madagdagan din yung Zenny nyo. So, dito sa trade history, guys, we were able to sell Golem cards, okay? Two in total. So, nabenta natin yan ng 259,000 Zenny. Okay, and meron pa tayo ditong mga binibenta na items, which is itong si Sprint Shoes, and we can also list other items here. Kung mapapansin nyo, meron din naman siyang specific rate. So, just put it on sale. Alright, eto din, since ito medyo malaki-laki yung nakuha natin dito, 2M to. So, lagay nyo lang din dito on sale. So, lahat ng mga to guys, nakukuha ko lang siya sa instances. Okay, but there are also possibilities wherein you can get it on the normal map. Katulad ng ibang card na nabenta ko kasi sa normal map ko lang 'yon nakuha. So anything that you can sell here, sell it if in any case that this is especially if this is not your main account, you can sell it para yung Zenny nyo, okay, eh, pwede nyong maipon sa mga ibang accounts nyo, then you can always transfer it on your main account. So basically, that's it. I hope meron kayong natutunan dito. And regarding tutorials ng mga character builds and whatnot, I'm actually following the character builds na nire-recommend mismo ni Ragnarok M Classic sa kanilang website and also sa kanilang YouTube. So, if you wanna know other builds, then I would try to explore para makagawa tayo ng specific tutorial per class so that we will be able to help the newbies katulad ko na bago lang na nagsisimula dito sa Ragnarok M Classic. So, yun lang guys. Maraming salamat sa panonood and alam nyo na, peace out!